Magandang hapon mga katip ni Kuya RM. Sa video na ito, may dumating na 12 in 12 3B Champion motorcycle battery na ipapacharge lang sana ng may-ari. Pero napansin ko mababa na ang level ng tubig nito. Ngayon ituturo ko sa inyo kung bakit importante na agapan agad ito bago masira ang battery. So ito po ang ating battery na 12 in 12 3B Champion. Ayan po, by Motolite. So ito ay ginagamit sa may-ari ng pangkuryente ng isda, pang ilaw-ilaw sa bahay at pang laut sa dagat, pang ilaw sa dagat. So napansin ko, iikutin natin. Ayan, wala na sa tamang level po ang kanyang tubig. Ayan, pansinin natin. No? Mababa na. Yan, tsaka ito. So actually, lahat po itong 6 na butas, mababa na ito. Kasi meron itong 6 na kwarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat po yung mga kwarto na yan ay mababa ng tubig. Wala na sa tamang level. Dapat dito po yan sa itaas. Pantay dapat yan. So ngayon, i-test natin muna kung ilan na ang voltahe dito sa battery na ito. So gamit ang battery tester o battery analyzer, ito po, tsura. Ayan. So kakabit natin itong kulay pula na alligator clip sa positive dito sa pulo ng isang battery. Plus po yan ha, dito sa pulo. Yan. Itong isa naman, itong kulay itim na alligator clip ng battery tester o battery analyzer dito sa kabila, dyan sa minus, dito sa pulo polarity ng isang battery. Yan po. So ayan po. So ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.67 volts. Ayan, or 66 volts. So ngayon, titignan natin ang kanyang CCE, SOH at SOC. So tap lang natin ang OK. Ayan. Then battery test. Huwag nyo nang pansinin itong 2, 3, 4, 5, 6. Number 1 lang po tayo. Tap ulit. Ayan. So nawala ang connection daw. So ulitin natin. So ayan. So okay na. So tap natin ang okay. Battery test. Regular flooded. Huwag nyo nang pansinin yung 2, 3, 4, 5 ha. Number 1 lang kayo. Regular flooded lang po. Then okay. Then CCE. Lalabas ang CCE. Then tap ulit. So nakaset up siya sa 100A. Ibig sabihin ng A, ampere po yan. Pwede na rin po yan. Pero nasa sa inyo, pwede rin babaan yan. Kahit mga 80, pwede na po yun. 80. Nagre-rinse lang po dyan sa 80 o 100 kasi medyo maliit lang po itong battery natin. So, pagpalagay na lang natin okay na yan, 100. So, tap nyo natin ang okay para mag-testing. So, titigan na mabuti. Huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga sir, mga ma'am, mga katip ni Kuya RM. Good battery. 145 CCA, ibig sabihin ng CCA, cold cranking amps or cold cranking amperes, yung amperahe baga ng battery. Then, ang kanyang voltahe ay 12.66 volts or 12.6 volts. Ang SOH, ibig sabihin ng SOH, state of health 100%, SOC, state of charge 98%, ang R resistance or internal resistance 20.66 milliohm. So good battery siya. So green na green ang light indicator ng ating battery analyzer. So nagpapahiwatig na goods pa po ang battery nito. Ayan. So screenshot nyo po. Goods pa siya. Okay na? Yan, okay na. So tanggalin na natin. So itong battery nito ay okay pa siya. Kulang lamang siya ng tubig. Malakas pa siya. Pero dagdagan natin siya ng distilled water. Yan po, mababa na siya eh. Malinaw mga boss, good pa ang battery. Pero kahit good pa, may problema na tayo, mababa ang tubig. Ito po, nabanggit ko sa inyo. So ngayon, atin na siyang dadagdagan o lalagyan na natin siya ng distilled water. Ito po. Sa mga hindi nakakaalam, kapag ka ganito, dagdag lang pong gawin nyo, huwag nyong itapon o hugasan, huwag po. Dagdag lamang gamit ang distilled water na ganito. Yan po. Huwag po yung battery solution ha.
baka dagdagan nyo ng battery solution. Yung ganito ang itsura, ang mukha, ayan, battery solution po ito, sulfuric acid ito ha. Baka ito idadagdag nyo, wag na wag yung gawin yan. Kasi lalong masisirain yung battery kapag ito ang idadagdag yung tubig. So sana maliwanag, right? Itong ganito lang po ang ilalagay nyo, distilled water. Kuha tayo ng isa, walang nakasulat eh. Baka malilito kayo. Ito po, yan. Ito po, distilled water. Distilled water, ayan po. Ganitong itsura po. Tapos nilagay ko na dini sa lagay niya para mabilis tayo pagsalin, paglagay. Yan. Ito ang itsura ang bibilhin nyo, pandagdag nyo sa mga ganitong battery kapag magdagdag na lang tayo. So ngayon, kapag ganito, ano ba ang dapat pagbukas natin dyan? Pambukas. So kahit ano, pwedeng pliers dyan, pwedeng ganito, flat screw, malapad ang kanyang dulo. Yan. So buksan na natin. So ayan po, bukas na yan at atin siyang dagdagan ng distilled water. Ito na po yun, distilled water. So kapag magdadagdag tayo ng tubig sa ganitong battery, kailangan ganyan lang po, pantay nyo, parehasin nyo. Kasi meron siyang kwarto-kwarto to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na kwarto siya. So meron din po siyang 6 na butas. Yan. Dagdag natin kung itong sa pinakauna. So ganyan po, dapat pantay ha. Pantayin nyo. Yan, pantayin nyo para maganda ang karga at daloy ng kuryente sa ating battery. Hindi lang po basta nilalagay lang yan dyan ha. Baka sabihin nyo, mabilis lang yan gawin kasi lagyan mo lang ng tubig yan, ayos na, gana na yan. Hindi po. Hindi po basta nilalagay na ng tubig to. Kailangan ayusin din natin ang paglalagay ng tubig. Kasi pag once hindi tumayos paglagay ng tubig, hindi maganda ang karga ng kuryente niya. For example, itong butas, mababa sa mataas, mababa, mataas. Hindi pwede. Kailangan ganito po, pantayin nyo. Kung gusto nyo na maganda ang pagkakarga ng kuryente sa inyong battery, ganyan po. Yan. O ganyan. Okay na po yung pantay na po yan. At kung ikutin natin, iharap natin yung kanyang sticker. Yan. Yan po. Meron siyang upper level ha. Yan. Upper level po yan. Yan. Meron siyang guhit. Ayan. Kaya nilagay siya ng guhit yan para susundan natin ito. Hanggang dyan lang po ang tubig sa guhit na yung mga to. Kung lalagpas man kaunti, kung hindi natin may iwasan, pwede, basta kunting-kunti lang. Huwag na po iabot ito sa itim na ito. Itong itim na to. Yung itim na to. Huwag na po iabot yan kasi puno na po yan. Malulunod na po ang ating battery. Para mag-ground siya. So dito naman sa lower level, meron siyang guhit na, ayan. Pag nasa baba ng tubig, pag dito nasa lower level na ito sa mga guhit na ito, dagdagan nyo na agad ng distilled water. Agapan nyo na agad. Huwag nyo na hintay na bumaba na yung husto yan hanggat sa tuluyan na masisira ang ating battery. So sana maliwanag po. Ayan po. So ganyan po. Dapat pantay ha. Palala ko lang sa inyo, pantay palagi. Ayan, ito pantay na po ito. Maganda nating paglalagay, pantay na siya. So, pwede nating takpan ha.
So ayan, natakpan na natin. So iharap lang natin ang kanyang sticker. Ayan. Mga katip ni Kuya RM, tandaan ninyo ito. Kapag mababa ang tubig ng battery, umiinit ang plates, nabubutas ang lead plates, nagkakaroon ng sulfation, mababa ang performance, pwedeng magka-bad cell. So tandaan po natin yun ha. Kahit 100% pa ang SOH ngayon, kung pababayaan mo yan, mabilis masira ang battery. So ang tanong ng karamihan, ano po ang dapat gawin? So, i-check water level every 1 to 2 months. Ibig sabihin, check nyo po ang tubig nito every 1 to 2 months or 3 months. Then, gumamit lamang ng distilled water, yung pinagdal natin ngayon, yun po ang gagamitin nyo ha. Huwag sobra sa max level. Dito po, huwag nyo sobra. Kailangan dapat pantay lang siya dyan. Huwag pabayaan matuyo ang plates. Ang tubig sa battery ay hindi lang basta tubig. Ito ang nagpo-protect sa loob laban sa overheating. So ang pag-charge naman po nito sa charging process, dahil 98% ang SOC, ibig sabihin state of charge, almost full na ito. Kaya po ito i-charge sa tricycle charge. Tricycle charge lang para ma-maintain at mabalance ang cells niya. So reminder mga boss, huwag i-overcharge. Masisira ang battery kapag napabayaan sa charger. Mga boss, hindi porket good ang reading ay pababayaan na. Ang battery parang tao rin. Kailangan ng maintenance. Kung gusto niyo tumagal ang battery ninyo ng 2 to 3 years o higit pa, simpleng maintenance lang ang kailangan. Kailangan alagaan lang po natin sa tubig. So ito, para sa mga nagtatanong kung ganito full charge, pwede pa po ba i-charge? Pwede pa po. Basta wag nyo lang i-overcharge. Yung tipong wag nyo nang iabot ng 14 volts o 15 volts, 16 volts kasi overcharge na po yon. Okay lang umabot ng 13, 14 volts, okay lang po yon. Pero ang normally na full charge sa isang baterya ay 12.6 to 12.8 volts lamang po. Sana maliwanag sa inyong lahat. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa tip ni Kuya RM. Comment kayo kung anong battery ang gusto ninyo i-test natin next.